Yung mga vlogger po, nakikiusap po ako sa inyo na tigilan nyo na po ang pagpo-post ng kahit na ano para lamang po sa views. Tigilan nyo na po iyan. Ito pong kaso ng ministro ni Manalo sa US, ito pong si Glennon Payabyab, mga kababayan. Alam naman po natin si Glennon Payabyab ay naaresto sa New York dahil sa allegedly nag-text po siya sa isang minor de edad. You should have never ever been named protecting a 12-year-old girl. Okay? No, I'm not. Yeah, I'm not. Yes, you was, sir. You should have never been texting a 12-year-old girl, you piece of shit. Glenn, you have anything on you that I need to know about? Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman po sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Ayon po sa Tito, Kapitulo 1, versikulo 7, sa unang bahagi, ganito po ang sabi. Bilang katiwala ng Diyos, kailangang walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesia. Yung isang ministro, isang manggagawa sa iglesia ay dapat walang kapintasan po yun. Sa ating episode, tatalakayin natin at ipagpapatuloy dahil meron po akong ibabalita sa inyo. Ito pong kaso ng ministro ni Manalo sa US, ito pong si Glennon Payabyab, mga kababayan. Alam naman po natin si Glennon Payabyab ay naaresto sa New York dahil sa allegedly nag-text po siya sa isang minor de edad. Nakikipag-eyeball po daw siya sa isang dalagita. Ano na po ba yung status sa kanyang kaso? Alam naman po natin, ongoing po ang kanyang kaso. Nakikita nyo po yan sa New York State Unified Court System sa kanilang website at makikita mo po yung buong detalye ng kaso. Ayan, nakikita nyo sa screen. Yung korte na hahawak sa kanyang kaso ay yung Richmond Criminal Court. At ayan, yung defendant si Glennon Salvador Payabyab na ipinanganak noong 1982. Yung insidente nangyari noong March 31, 2025 at inaresto po siya noong April 3, 2025. At yung nag-aresto sa kanya ay yung New York City Police Department. At yung pag-aresto sa kanya, siguro panoorin natin. Wait, look at me. My name is Pete from Protect Our Children. And you should have never ever been named protecting a 12-year-old girl. Okay? No, I'm not. Yeah, I'm not. Yes, you was, sir. You should have never been texting a 12-year-old girl, you piece of shit. Glenn, you have anything on you that I need to know about? Do you have anything on you that I need to know about right now? No! I'm in church. I'm in church. Church of Christ. Christ, what I know is going to send an arrow straight to hell. No. Yeah. Know what's going on, huh? He's here from outside with the truck car. Back gate. You see the car's parked. No, Glenn. We're not mistaken, Glenn. We have you on video. We're not mistaken, Glenn. Remember this name. Look at this name. You see this name? Protect Our Children. See me? My name is Pete D. McKelly. I'm the president of this organization. Guess who you were talking to? Guess who you were talking to? Not her. You're an evil piece of shit, and you're a predator. Where the trucks are parked on, look, across the parking lot. What am I doing? I'm just trying to. No, right where the double parks. Get him in the back of the truck right now. On! Right here! I got it. I got all your stuff. Don't worry. Give me a call. Hey, Glenn.
Glenn, you got anything you want to say? Being you're a man of Christ. Being you're a man of Christ, Glenn, you have anything you want to say? You don't want to say anything, Glenn? Go back to Glenn. Guess what? You're going all over social media. Take a look. You're going all over social media, Glenn. You're an evil, evil predator. You work for Christ. You're going straight to hell, Glenn. Remember this name. Protect our children. Tell all your pedophile friends about us. Good to see you again. Hey, Glenn, say goodnight with a cherry on top, you piece of shit. Ayan so yan ang nangyari dyan mga kapatid. Ngayon, meron pong nagpapakilalang kapatid daw niya at meron po siyang pahayag tungkol sa kasong kinaharap ng kanyang kapatid di umano. Ito, panoorin natin siya mga kababayan. Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Rhea, kapatid po ni Glennon Salvador Payabyab na nagva-viral ngayon sa social media dahil sa pagkakadakip sa kanya. Para po sa mga kamag-anak, kaibigan at kakilala po namin na nag-aalala po sa kanya, siya po ay na-release na. Na-release po siya agad dahil wala po siyang kasalanan at wala pong concrete evidence laban sa kanya. Ang lahat po ng ito ay pawang setup lang po, frame up lang po. Hindi po namin alam kung sino po ang may kagagawan ng lahat ng ito. Kaya po, nakikiusap po kami na tigilan nyo na po ang pagpo-post ng kahit na ano na laban sa kanya na pawang kasinungalingan. Yung mga vlogger po, nakikiusap po ako sa inyo na tigilan nyo na po ang pagpo-post ng kahit na ano para lamang po sa views. Tigilan nyo na po iyan. Ayon po kay Rhea na ito, na-release na daw si Glennon Payabyab dahil wala siyang kasalanan at walang concrete evidence laban sa kanya. At syempre, kumakalat po yan sa mga vloggers ng Iglesia ni Cristo para depensahan ang nangyaring ito sa kanilang ministro. Grabe talaga. Tanong, totoo ba ang pahayag niyang ito? Kung totoo pong pahayag niya, bakit may kaso siya? Bakit patuloy ang paglilitis? Nako naman. Alam naman po natin nung nakaraan, kailangan po niyang humarap sa korte noong June 3, 2025, alas 9 ng umaga. At alam naman po natin na habang papalapit po yung June 3, ay siya po ay nagpiyansa, mga kababayan. Naghain po siya ng not guilty plea, mga kapatid, at nagpiyansa po siya, mga kababayan. At nabalita nga yan sa abs-cbnnews.com. At base po dito sa balita ay marami pong nananawagan na sana hindi po siya pinalaya, at dapat wala pong piyansa ang kanyang kaso. So mula po dito, nagpiyansa pala si Glennon Payabyab, kaya nakalaya kaagad siya. Ngunit hindi po ibig sabihin nun, wala na pong kaso. Meron pa rin pong kaso, hindi pa po tapos yun. Ibig sabihin nito, hindi pa napatunayan kung inosente nga o may kasalanan talaga si Glennon Payabyab dahil hindi pa tapos ang paglilitis, mga kapatid. Katunayan, itong June 3, 2025 ng alas 9 ng umaga sa Richmond Criminal Court, meron pong nangyaring adjournment. Ano ba yung ibig sabihin ng adjournment? Ibig sabihin, pinuspone muna yung proceedings ng kaso. At ano ba yung latest tungkol sa kasong ito? Nireschedule po yan. July 17, 2025, haharap talaga sa korte itong si Glennon Payabyab. Magsisimula na kasi ang paglilitis sa kaso, mga kababayan. At malalaman natin at aantabayanan natin kung ano po yung magiging development sa kaso na ito. Mula dito, akala ko ba pinalaya si Glennon Payabyab dahil napawalang bisa na ang kanyang kaso? Hindi naman. Meron pa nga siyang paglilitis na mangyayari sa July 17, 2025. Ito talagang babaeng ito. Siya po ay na-release na. Na-release po siya agad dahil wala po siyang kasalanan at wala pong concrete evidence laban sa kanya.
ang lahat po ng ito ay pawang setup lang po. Frame up lang po. Manloloko ng sisinungaling kaya? Busted! Yan! Sinungaling! Naku naman. Kaya tuloy lang po ang ating pagmamatsyag sa mga developments sa nasabing kasong ito. Ayan, so yan po ang ating episode ngayon. Pero bago muna tayo magtapos, ay babasahin natin ang mga komento ng ating mga kapatid mula po sa ating post sa ating community, sa ating YouTube channel. Kasi sabi natin, 5 years na po tayo sa ating Factbusters PH. Maraming salamat talaga sa inyong suporta na ibinibigay sa ating programa. Gusto ko lang pong batiin ang mga sumusunod. Si Sister Mirna Baronia, si Sister Apple Rosales, at si Brother Raymond Toledo. At maraming salamat sa inyong tulong. At dahil dyan, naging participant po tayo doon sa Catholic Faith Defenders National Convention na isinagawa doon sa Cebu City. At dahil din dyan, ay may nabigyan po tayong mga t-shirts sa ating mga kasamahan sa Catholic Faith Defenders. O ito, babasahin na natin ang mga komento ng inyong pagbati. Mula kay Telma Reban. Happy 5th year anniversary sa iyong Factbusters channel, Kaburnok. Sana'y magpatuloy pa ang mga pagtutuwid mo ng mga tunay na aral ng ating Panginoong Hesukristo. Mabuhay Kaburnok at pagpalain ka nawa lagi ng ating Panginoong Hesukristo. Our brothers and sisters in Catholic faith need more voices like you. God bless. Mula kay Mr. Mrs. Gonda. Maraming salamat din po sa inyo, Kaburnok. Madami akong natutunan sa inyo. Alam ko hindi dangi ako ang may maraming natututunan dito. Nawa patuloy kayong gabayan ng banal na espiritu sa bawat topic na inyong ginagawa para ipaabot sa amin ang tunay at tapat na turo ng Biblia. God bless po sa ating lahat. Amen. Mula kay Jingtao sa Happy 5th Year Factbusters Lee, nawa ay marami pang magigising sa katotohanan at bumalik na sa tunay na simbahan bago pa mahuli ang lahat. Gabayan nawa kayo Panginoong Diyos sa lahat ng oras. God bless sa inyo. Mula kay Richie Sinoro. Happy 5th Year Anniversary po sa programa nyo, Kaburnok. Patuloy lang kayo sa pagtatanggol at pagsisiwalat ng katotohanan, labanan ang mga huwad at mapanlinlang na mga sekta. Mula kay Jess Salvador. Salamat po sa Factbusters na iwasan ko po na malinlang ng mga sulpot dahil po sa panonood ko sa inyo. Mula kay Tandang Surot. Nawa ay umabot pa ng maraming taon ang pagtatanggol nyo sa mga doktrina ng inang simbahan. Pagpalain nawa kayo lagi ng Diyos mga kapatid. O yan grabe naman yung mga comments ninyo mga kapatid Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel sa Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok. No? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!